Humihingi po kami ng tulong na mapauwi po sana kami agad. Nandito po kami sa Saudi Arabia. Mga OFW sa Saudi Arabia, tapos na ang kontrata pero hindi pa rin sila pinapauwi ng kanilang employer at ayaw din ibigay sa kanila ang kanilang mga benepisyo. Humihingi po kami ng tulong na mapauwi po sana kami agad. Nandito po kami sa Saudi Arabia. Tapos na po ang aming kontrata. Ayaw po kami pauwi ng aming amo at gusto po namin makuha ang aming kulang na sahod at saka po benefits namin. March 2023 pa daw po ang inyong end contract, tama? Opo, ma'am. Opo, okay. Ma'am. Ano po ang idinahilan sa inyo ng inyong amo? Bakit ayaw po niya kayong pauwiin? Yun nga, ma'am, ang dahilan, ma'am, minsan, pag natapos na yung kontrata namin, ma'am, magpapail lang kami ng mga exit or vacation. Ngayon, yes, ma'am, hindi niya ma-approval, ma'am. Pupunta kami sa nag-in-charge ng gumagawa ng mga exit letter, ma'am. Hindi naman kami ginagawa ng exit letter, ma'am, dahil wala siyang approval. Ngayon, talaga. Tapos, tatawagan namin, ma'am. Pinagre-report kami ng ganong oras, ma'am. Hanggang sa gabihin na kami maghintay sa office, ma'am. Hindi siya sumisipot, ma'am. Ilang beses po kayo nagtangka na humingi ng approval? Ilang beses. Bali, 2 beses na ako, ma'am. Dapat, ma'am, sana noon, October 30 yata yung hiningi kong pag-uwi ko, ma'am. Noong nakaraang buwan, ma'am. Tapos ngayon, ma'am, ganun pa rin ang ginagawa sa amin. Kaya napilitan po kaming humingi ng tulong dito sa Polo, ma'am. Kasalukuyan na sila ngayong nasa Polo Alcobar. Pero may hindi pagkakaunawaan ang mga OFW at ang instructions ng Polo kung ano ang mga dapat nilang gawin. Dahil daw kailangan nila bumalik sa kanilang employer, sabi ng Polo or ng MWO Alcobar. Dahil mabait naman daw ang kanilang amo or ang kanilang employer. Meron na po bang nakipag-ugnayan sa inyo, sir, mula po sa ating OWA, ukol po sa inyong sitwasyon or nag-explain po sa inyo kung ano po yung next course of action natin, sir? Yun na nga po, ma'am. Kaya kami lumapit po sa inyo dahil sabi po ng case officer namin dito, pero huling usapan po namin na ang decision daw po ng pinaka-head Polo dito sa kinaroroonan po namin is pabalikin kami sa company namin. Pinangangamba naman na po kaming bumalik. Baka kung ano po ang gawin po sa amin doon na i-frame up kami, ganun po. Tama naman po. Tapos, at hindi po dapat kayo pabalikin dahil end contract na po kayo. Opo. Pero sa akin na pinapabalikan. Sige po. Yun po ang laging pinag-uusapan po namin na hindi po lumalakad po yung proseso, kundi tuwing mag-uusap po kami, bandang uli, yung po ang pilit nilang ginagawa sa amin na bumalik kami sa company namin. Parang mas kilala po nila yung amo namin na ang bait-bait daw po. Kaya mas maigi talaga na may namamagitan sa ganitong sitwasyon dahil nga sa sobrang stress ng OFW or ng mga OFW na nagrereklamo dahil nga sa nangyari sa kanila sa ibang bansa ay nami-misinterpret nila ang instruction sa kanila ng taga-Polo. Pero real talk lang talaga dahil noon talaga ang mga taga-Polo ay may mga masusungit na empleyado or mga opisyal. Pero ngayon dahil nga meron ng kagaya ni Sir Rafi Tulfo na pwedeng lapitan at nagkaroon na ng social media, ay maayos na ngayon ang pamamalakad ng mga Polo office sa ibang bansa. At talagang may malalapitan na sa Pilipinas ang mga pamilya kapag naagrabyado talaga ang karapatan ng mga OFW. Possible po kaya, ma'am, to request with the MWO at ng atin pong labat dyan sa Alcobar to accompany itong 4 po nating OFWs in case that they are really required to go back para po ayusin yung kanilang mga papeles para din ma-assist sila kung ano pa po yung mga kailangan po nilang dokumento doon sa kanilang employer? Apo. Pero ang mas possible po dyan, ma'am, is papupuntahin yung employer po sa MWO. Ayun, much better po yun, ma'am. Yes po. Okay. Yun po yung i-negotiate, i-coordinate po natin. Ayun. So, posible po, nabanggit naman po ni Attorney Malonzo, no? Sir Bernal, na posible po papupuntahin po natin yung inyo pong employer dyan instead na kayo po ang pumunta sa kanila para po masigurado natin, sir, na kung ano man po yung mapag-usapan ninyo, ligtas po kayo, nasa Polo po kayo, sa shelter kayo ng ating MWO, ng Polo natin dyan sa Alcobar, at maasikaso po yung dokumento ninyo. Opo, yun po ang gusto namin mangyari, ma'am. Ayun. Kaya guys, sa mga OFW na nangangailangan ng tulong sa ibang bansa,
ay palapitin nyo na ang inyong pamilya sa opisina ng ACT-CIS sa pangunguna ni Ma'am Jocelyn Tulfo na asawa ni Serafi Tulfo. Dahil guys, isa ang ACT-CIS, puwera sa OWA at DMW ang pwede nating lapitan just in case man nangangailangan tayo ng tulong kapag may nangyari sa atin sa ibang bansa. Matatagpuan ang opisina ng ACT-CIS sa Diliman, Quezon City at ilalagay ko yung link ng location nila at yung office address nila sa description ng video na ito, pati yung contact number nila. So, papuntahin nyo sa opisina nila ang pamilya nyo kapag nangangailangan kayo ng agarang tulong. Dahil guys, ang Diliman, Quezon City ay accessible naman sa lahat, lalo na kapag malapit kayo sa Maynila. So, ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.